Akala ko, ang pawis at pagod ko ang nagpapatatag sa pamilyang ito, pero pambayad lang pala ako sa luho ng kabit mo. Itinuring niyo akong bangko, hindi asawa. Ngayong araw, idedeklara ko ang pagkalugi niyo. Walang matitira, walang ititira. Handa ka na bang matulog sa kalsada, Marco? O mas gusto mong mabulok sa bilangguan kasama ang ambisyosa mong ina? Ito ang huling pirma na magpapalaya sa akin at lulumpo sa inyo. Sino ngayon ang walang silbi? Huwag kang mag-alala, Marco. Isang pirma lang naman sa credit card ng asawa mo. Sa atin na ang condo unit na gusto ni Sofia. Hayaan mo na ang babaeng yan. Wala naman siyang ibang silbi sa pamilyang ito, kundi ang maglabas ng pera. Ang boses na yon ni Doña Elvira ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, mapang-uri, at puno ng panunuya. Sumunod ang isang pamilyar na tawa, ang tawa ni Marco, ang lalaking pinangakuan ni Andrea ng katapatan sa harap ng dambana. 10 taon na ang nakalilipas. Alam ko, Ma'am. Sobrang workaholic kasi ni Andrea, hindi na niya napapansin ang mga bills na dumarating. Akala niya siguro lahat ng gastos ko ay para sa business. Hindi niya alam, habang nagpapakapuyat siya sa mga board meeting, pinapaganda ko na ang buhay ng babaeng mas marunong mag-alaga sa akin. Sa labas ng pinto, nakatayo si Andrea. Ang kanyang mga kamay, na bahagyang nanginginig sa pagod mula sa 12 oras na trabaho, ay mahigpit na nakayakap sa isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay isang mamahaling relo, isang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo na pinag-ipunan niya at hinalughog sa iba't ibang bansa para lamang mahanap ang perpektong disenyo para kay Marco. Gusto sana niyang sorpresahin ang asawa. Gusto niyang sabihing handa na siyang magbawas ng trabaho para pagtuunan ang kanilang planong magkaanak. Ngunit ang sorpresang dala niya ay tila naging isang malupit na biro ng tadhana. Ang bawat salitang lumalabas sa silid na yon ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang puso, hanggang sa maramdaman niya ang malapot at mainit na daloy ng pait sa kanyang lalamunan. Hindi sumigaw si Andrea. Hindi siya sumugod sa loob para magwala o manampal. Ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng yelo sa gitna ng marangyang pasilyo ng kanilang tahanan. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap, ngunit walang luhang pumatak. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na kayang idaan sa yak. Ito ay isang uri ng pagkawasak na tahimik, malalim, at tila kumikitil sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Napansin niya ang sariling refleksyon sa malaking salamin sa pader. Ang suot niyang mamahaling blazer ay tila naging isang mabigat na kadena. Ang kanyang mga paa, na sanay lumakad sa mga matatayog na gusali ng Makati, ay tila nakabaon na ngayon sa putik ng pagkakanulo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naghahatid ng hapdi na gumuguhit hanggang sa kanyang mga daliri. Ang singsing sa kanyang kaliwang kamay ay tila biglang naging masyadong masikip, tila sinusuffocate ang kanyang dugo. Sa loob ng silid, narinig niya ang kalansing ng mga baso ng wine. Ang wine na siya rin ang bumili. Nagdiriwang sila. Nagdiriwang ang kanyang asawa at biyenan gamit ang pawis at dugo niya, habang binubuo ang pangarap ng ibang babae sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ang bawat halakhak nila ay tila isang taltal ng pagmura sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang itinuring niyang mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Andrea ang kahon ng relo sa sahig, sa tabi ng pintong hindi niya kayang buksan. Walang tunog ang paglapag nito sa makapal na alpombra, gaya ng tahimik na pagguho ng kanyang mga pangarap. Tinalikuran niya ang silid, bitbit ang isang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Habang naglalakad palayo, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan sa gitna ng kadiliman. Hanggang kailan ko ba dapat bayaran ang utang na loob na ito kung ang kapalit na ay ang sarili kong kaluluwa? At kung ang lahat ng meron ako
ay galing sa aking pagsisikap, bakit hinayaan kong ang mga taong ito ang humawak ng susi sa aking kaligayahan? Ang kape ngayong umaga ay mas mapait kaysa sa dati. Tila humahalo sa dila ni Andrea ang abo ng kanyang mga sinunog na pangarap kagabi. Habang nakaupo siya sa harap ng mahabang mesa na gawa sa mamahaling nera, pinapanood niya ang bawat galaw ni Marco na tila isang banyaga sa kanyang paningin. Ang lalaking ito, na dati ay sentro ng kanyang universo, ay isa na ngayong aninong puno ng kasinungalingan. Good morning, sweetheart. Bakit parang ang aga mong nagising? At bakit hindi ka pa nakabihis para sa opisina? Ang boses ni Marco ay malambing, puno ng mapagkunwaring pag-aalala habang lumalapit ito para halikan siya sa pisngi. Naramdaman ni Andrea ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang bawat haplos ni Marco ay tila isang malalamig na kaliskis ng ahas na gumagapang sa kanyang balat. Kinuha niya ang kanyang tasa at humigop ng kape. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Marami lang akong iniisip, Marco. Mga plano para sa hinaharap. Sagot ni Andrea sa boses na walang emosyon. Bagaman sa loob niya ay may namumuong bagyo. Eksakto namang bumaba si Doña Elvira mula sa engrandeng hagdanan. Suot ang kanyang silk robe na binili rin ni Andrea nung nakaraang Pasko. Ang bawat hakbang ng kanyang biyenan sa marmol na sahig ay tila isang pagtapak-tapak sa dignidad ni Andrea. Andrea, hiha, mabuti at nandito ka pa. Alam mo, medyo sumasakit ang likod ko nitong mga nakaraang araw. Baka kailangan ko nang bumalik sa spa para sa aking regular treatment. At nga pala, nabanggit sa akin ni Marco na kailangan niya ng karagdagang puhunan para sa bago niyang venture. Siyempre, bilang asawa, tungkulin mong suportahan ang pamilya. Di ba? Ani Doña Elvira habang humihila ng upuan ng may autoridad. Tinitigan sila ni Andrea ng matagal. Napansin niya ang palitan ng makahulugang tingin ng mag-ina. Isang tingin na puno ng kasabikan. Tila mga buwitreng naghihintay na mahulog ang huling piraso ng karne mula sa kanyang mga buto. Tungkol diyan, Marco. Panimula ni Andrea, inilapag ang tasa sa platito na lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. Inihanda ko na ang pondo, pero bago ko ilipat ang pera, kailangan niyo munang pirmahan itong mga documents. Standard corporate procedure lang para sa auditing ng kumpanya. Inilabas ni Andrea ang ilang makakapal na papel mula sa kanyang bag. Ang totoo, ang mga papel na yon ay hindi simpleng auditing documents. Ang mga yon ay mga waiver at transfer of liability na unti-unting magtatanggal sa karapatan ni Marco sa anumang ari-arian ng pamilya kapag napatunayang may paglabag sa kanilang prenuptial agreement. Ang dami naman nito, sweetheart. Can't we just do this later? Alam mo namang busy ako sa pakikipag-meet sa mga suppliers ko. Reklamo ni Marco. Ngunit bakas sa kanyang mata ang kislap ng kasakiman nang makita ang halagang nakasulat sa tseke na nakapatong sa ibabaw ng mga papeles. Marco, if you want the funds now, I need the signatures now. Hindi ba't sabi mo ay kailangan mo na ito para sa future natin? May diin ang pagkakasabi ni Andrea sa salitang future, isang palasong tumama sa konsensya ni Marco kung mayroon man siya nito. Walang pag-aalinlangang dinampot ni Marco ang panulat. Ang tunog ng pagkayod ng dulo ng ballpen sa papel ay tila musika sa pandinig ni Andrea. Ito ang tunog ng paghuhukay ni Marco sa sarili niyang libingan. Pagkatapos ay kinuha rin ni Doña Elvira ang panulat. Mabilis na lumagdan ng hindi man lang binabasa ang nilalaman ng maliit na letra sa ibaba. Dahil ang tanging nakikita niya ay ang luho na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ng pirmahan, tumayo si Marco ng may malapad na ngiti, tila isang hari na muling nakakuha ng kanyang trono. Salamat, Andrea. You're the best. Aalis na ako. Marami pa akong gagawin. Pinanood ni Andrea ang pag-alis ni Marco.
ang marahas na pagpihit nito sa susi ng kanyang kotse at ang unti-unting paglayo ng sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa labas ng kanilang gate. Doon lamang siya nakahinga ng malalim, isang buntong hininga na puno ng lason at paghihiganti. Dinampot niya ang kanyang cellphone at mabilis na idinayal ang numero ng kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang imbestigador at abogado. Attorney, nakuha ko na ang mga pirma. Simulan niyo na ang proseso. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Marco at ng babaeng yon. At attorney, huwag kayong magtitira ng kahit anong butas. Gusto ko silang makitang lumuluha ng dugo sa oras na maisara ang bitag. Tumingin si Andrea sa malaking portrait nilang mag-asawa na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mukha sa larawan ay puno ng pag-ibig habang si Marco ay nakangiti nang may pagtatago. Gamit ang kanyang kuko, marahan niyang ginalos ang mukha ni Marco sa larawan. Iniiwan ang isang mahabang marka na tila isang malalim na sugat. Habang ang araw ay unti-unting tumataas sa langit, naramdaman ni Andrea ang isang kakaibang klase ng kapayapaan, ang katahimikan bago ang isang malakas na pagputok ng bulkan. Tingnan ka, utang mo sa amin ang buhay mo, Andrea. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa pamilya ko, baka hanggang ngayon ay namamalimos ka pa rin sa kalsada, gaya ng nangyari sa ama mong namatay na walang dala. Ang boses ni Doña Elvira ay parang isang hagupit ng latigo na tumama sa likuran ni Andrea habang maingat niyang inaayos ang mga gamot ng kanyang biyenan sa ibabaw ng bedside table. Bawat tableta, bawat capsule na inilalagay niya sa loob ng lingguhang organizer ay simbolo ng 10 taon niyang pagsisilbi. Isang pag-aalaga na kailanman ay hindi kinilala bilang pagmamahal, kundi bilang isang obligasyon. Tumigil ang mga kamay ni Andrea. Naramdaman niya ang malamig na hapdi ng mga salitang iyon. Mga salitang paulit-ulit na itinanim sa kanyang isipan mula noong 18 taong gulang pa lamang siya. Noong panahong bumagsak ang negosyo ng kanyang ama at naiwan siyang mag-isa sa mundo, si Doña Elvira ang nagbukas ng pinto. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, napagtanto ni Andrea na ang pintong iyon ay hindi papasok sa isang tahanan, kundi sa isang gintong kulungan. Opo, ma'am. Alam ko po. Mahinang sagot ni Andrea. Ang kanyang tinig ay tila isang payapang lawa, ngunit sa ilalim niyon ay may malalalim na agos ng pait. Dahan-dahang isinara ni Andrea ang maliit na pinto ng medicine cabinet. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa magnetic latch ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagtitiis. Humarap siya kay Doña Elvira na noon ay abala sa pagtingin sa isang magazine ng mga alahas, tila hindi man lang nababahala sa bigat ng kanyang binitawang salita. Lumabas si Andrea mula sa silid at naglakad patungo sa kanyang sariling kwarto. Sa isang madilim na sulok ng kanyang closet, kinuha niya ang isang lumang notebook na may kupas na pabalat. Ito ang tanging alaala na naiwan ng kanyang ama. Binuklat niya ang mga pahina at tumigil sa isang listahan ng mga pangalan at numero. Doon, nakasulat ang halaga ng perang ipinahiram ng pamilya ni Marcos sa kanyang ama noong ito ay naghihingalo na. Sa loob ng 10 taon ng kanyang pagtatrabaho bilang CEO, higit pa sa triple ang naibalik ni Andrea sa pamilyang ito. Binayaran niya ang lahat ng utang, binili ang mansyong tinitirhan nila ngayon, at itinaguyod ang marangyang buhay na tinatamasa ni Doña Elvira at Marco. Ngunit sa paningin ng kanyang biyenan, ang utang na loob ay isang balon na walang katapusan ng lalim, isang tanikala na gagamitin nila hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Habang hinihimas niya ang gasgas na pabalat ng notebook, isang luma at tila nakalimutang litrato ang nalaglag mula sa pagitan ng mga pahina. Dinampot ito ni Andrea. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang imahe. Isa itong litrato ni Marco, 5 taon na ang nakalilipas sa isang out-of-town trip na sinabi nitong para sa business. Ngunit sa background ng litrato, nakatayo ang isang pamilyar na babae,
Si Sofia, hindi ito isang bago at panandaliang pagkakamali. Ang panloloko ni Marco ay isang mahabang sining na matagal na nilang binuo sa likod ng kanyang likuran. Naramdaman ni Andrea ang pag-init ng kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding puot na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya nakatulog para lang mapalago ang kumpanya, ay ginamit lang nila para tustusan ang lihim na buhay ng kanyang asawa. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa labas ng pinto. Mabilis niyang itinago ang litrato at ang notebook sa ilalim ng kanyang unan. Ang tunog ng mga yabag sa pasilyo ay papasok. Mabibigat at kampante. Ito ang mga yabag ni Marco. Andrea, bakit nakapatay ang ilaw? May sorpresa ako sa'yo. Masayang boses ni Marco ang bumulaga sa kanya pagbukas ng pinto. Tumingin si Andrea sa dilim. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot na pilit niyang ikinukubli. Sa kanyang isipan, hindi na siya ang kawawang ulila na kinuha nila sa kalsada. Siya na ang magiging bagyong wawasak sa lahat ng kanilang itinatago. Ano yon, Marco? Tanong niya, habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Inilabas ni Marco ang isang maliit na velvet box, isang kwintas, para sa anibersaryo natin. Pasensya na kung medyo late, naging busy lang talaga ako. Nang buksan ni Marco ang box, ang kislap ng diamante ay tumama sa mukha ni Andrea. Ngunit ang tanging nakikita ni Andrea ay ang resibo na maaaring nakatago sa bulsa ni Marco, isang resibong binayaran gamit ang kanyang sariling pinaghirapang pera. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang hindi mawala sa isip ni Andrea habang tinititigan ng kwintas. Ito ba ay tanda ng pagmamahal o isa na namang pine para sa susunod na perang kukunin nila sa akin? Ngunit bago pa man siya makasagot, tumunog ang cellphone ni Mike ni Marco na nakapatong sa kama. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpabilis sa tibok ng puso ni Andrea. Isang mensaheng hindi dapat niya nakita. Love, ang ganda ng necklace. Thank you so much. See you tomorrow at our new home. Ang liwanag mula sa screen ng cellphone ni Marco ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na silid, nag-iiwan ng isang permanenteng marka sa balintataw ni Andrea. Ang pangalang nakasulat sa itaas ay hindi na kailangan ng pagpapakilala, Sofia. At ang mensaheng iyon, ang pasasalamat para sa kwintas na katatapos lang ibigay sa kanya ni Marco, ay tila isang malakas na sampal na nagpabaling sa kanyang mukha sa katotohanan. Hindi gumalaw si Andrea. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, tila isang ibon na nakakulong sa isang masikip na hawla. Sa tabi niya, si Marco ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga hilik ay tila isang insulto sa bawat patak ng pawis na ibinuhos ni Andrea para sa kumpanya. Paano nagagawang matulog ng payapa ng isang taong ang bawat hininga ay binuo mula sa mga kasinungalingan? Dahan-dahang bumangon si Andrea. Ang kanyang bawat kilos ay kasing ingat ng isang aninong umiiwas sa liwanag. Hindi niya tiningnan ang kwintas na nakapatong sa side table. Ang kislap niyon ay tila naging madilim at marumi sa kanyang paningin. Lumabas siya ng silid at naglakad patungo sa kabilang dulo ng mansyon, sa library kung saan itinatago ni Doña Elvira ang kanyang mga lumang dokumento at album. May isang hinalang matagal nang kumakatok sa isipan ni Andrea. Isang hinalang pilit niyang itinaboy dahil sa takot na mawalan ng pamilya. Ngunit ngayong gabi, ang takot na yon ay napalitan na ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hinanap niya ang lumang listahan ng mga tauhan at kamag-anak ng pamilya ni Marco. Sa gitna ng katahimikan ng library, ang tanging maririnig ay ang marahang pagbuklat ng mga pahina ng papel. Ang bawat pahinang dumadaan sa kanyang mga daliri ay tila isang hakbang papalapit sa isang bangin. At doon, sa gitna ng isang lumang payroll ng pamilya,
Noong dekada 90, nakita niya ang isang pamilyar na apelyido, Sofia Galvez, anak ng pinsan ni Doña Elvira. Naramdaman ni Andrea ang paghina ng kanyang mga tuhod, kaya't napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang babaeng kinakasama ng kanyang asawa, ang babaeng binibilhan nila ng bahay gamit ang kanyang pera, ay hindi isang estranghero. Ito ay isang pamilyar na anino na matagal nang pinoprotektahan at itinatago ng kanyang sariling biyenan. Ang buong pamilyang ito ay isang malaking bitag at siya ang biktima na dahan-dahang nilalason habang nakangiti silang tumatanggap ng kanyang mga biyaya. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ang nagpatalon sa puso ni Andrea. Mabilis niyang isinara ang folder at ibinalik ito sa tamang lagayan. Mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw ang anyo ni Doña Elvira, suot ang kanyang mamahaling bestida. Ang kanyang mga mata ay tila mga mata ng isang kuwago na nakamasid sa bawat galaw ng kanyang biktima. Andrea, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Akala ko ay mahimbing na ang tulog mo sa tabi ng anak ko, ani Doña Elvira. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, ngunit sa ilalim niyon ay ang talim ng babala. Tumingin ng diretso si Andrea sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi siya yumuko. Hindi siya humingi ng paumanhin. Hindi lang po ako makatulog, ma'am. Masyado po kasing maingay ang mga sikreto sa bahay na ito. Tila gustong lumabas at sumigaw. Nagbago ang timpla ng mukha ni Doña Elvira. Ang kanyang mapagkunwaring ngiti ay unti-unting naging isang matigas na linya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Andrea. Baka makalimutan mong kung wala ang pamilyang ito, wala kang matitirhan. Masyado ka nang nagiging kampante dahil lang hawak mo ang pera ng kumpanya. Hindi lang po pera ang hawak ko ngayon, ma'am. Mahinahong sagot ni Andrea. Bagaman ang kanyang kalooban ay parang isang bulkang mayon na handa ng sumabog. Hawak ko na rin ang katotohanan. Bago pa makasagot ang matanda, tinalikuran na siya ni Andrea. Naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto, ngunit bago siya tuluyang makapasok, napansin niya ang isang bagay na nakabukas sa vanity mirror ni Doña Elvira na dinaanan niya sa pasilyo. Isang maliit na velvet box ang nakabukas doon. Sa loob niyon ay isang singsing na may malaking diamante. Ang singsing na pagmamay-ari ng lola ni Marco. Ang singsing na sinabi ni Doña Elvira na nawala raw noong nakaraang buwan at pinabili pa siya ng bago bilang kapalit. Naisip ni Andrea, kung ang singsing na ito ay narito, sino ang may suot ng bagong singsing na binayaran niya ng milyon-milyon? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Andrea. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi siya ang magiging pambayad sa luho ng iba. Siya ang maniningil ng lahat ng utang, pati na ang mga utang na hindi mababayaran ng pera. Ito na ang gabing magbabago sa buhay natin, Marco. Siguraduhin mong nakangiti ka sa harap ng mga bisita dahil ito ang huling pagkakataon na makikita nila ang mukha mong mukhang matagumpay. Ang boses ni Andrea ay kasing lamig ng hangin galing sa aircon ng kanilang mansyon habang inaayos niya ang kurbata ni Marco sa harap ng malaking salamin. Ngayong gabi ang kanilang ika-10 anibersaryo at ang mansyon ay puno ng mga bulaklak, mamahaling alak at ang pinaka-impluwensyadong tao sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon, ang bawat kislap ng chandelier ay tila isang babala ng isang paparating na trahedya. Siyempre naman, sweetheart, sobrang proud ko sa'yo at sa narating ng kumpanya natin, sagot ni Marco, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang relo. Alam ni Andrea na hindi ang anibersaryo ang iniisip nito, kundi ang oras ng pagkikita nila ni Sofia pagkatapos ng party para ibigay ang susi ng bagong kondo. Lumabas sila sa engrandeng hagdanan habang ang mga bisita ay nagsisipalakpakan. Ang tunog ng mga palad na nagtatama ay tila isang masakit na ritmo sa pandinig ni Andrea. Sa gilid, nakita niya si Doña Elvira na suot ang lahat ng kanyang mga alahas, tila isang reyna
na naghahanda ng kunin ng korona mula sa kanyang manugang. Makinig kayong lahat. Panimula ni Andrea nang tumayo siya sa gitna ng entablado, hawak ang isang baso ng champagne. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang kagandahang puno ng pait. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 10 taon ng pagsasama namin ni Marco. Ipinagdiriwang din natin ang isang bagong simula. Nagpasya akong ilagay ang lahat ng personal na ari-arian ko, pati na ang lahat ng accounts ng pamilya, sa ilalim ng isang strict family trust fund para sa seguridad ng ating kinabukasan. Nagkatinginan si Marco at Doña Elvira. Ang kanilang mga ngiti ay tila nag-frozen sa kanilang mga mukha. Hindi ito ang plano. Ang alam nila, ililipat ni Andrea ang kalahati ng shares ng kumpanya sa pangalan ni Marco ngayong gabi. What do you mean trust fund, Andrea? Bulong ni Doña Elvira sa gilid, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti para sa mga bisita. Para ito sa atin, ma'am. Para masigurado na walang sino man ang makakagalaw sa pera nang walang pirma ko at ng aking board of trustees. Sagot ni Andrea nang may kasamang matamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng toast, mabilis na lumapit si Marco sa isang sulok para tumawag sa cellphone. Sinundan siya ni Andrea ng tingin, tila isang agila na naghihintay sa tamang sandali para sumunggab. Nakita niyang kinuha ni Marco ang kanyang itim na credit card, ang card na nakakonekta sa main account ni Andrea para bayaran ng isang special delivery ng alahas na kararating lang sa pintuan para kay Sofia. Sir, decline po ang card nyo. Marang sabi ng waiter na may hawak ng wireless terminal, sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid nila. Anong declined? Imposible. Subukan mo ulit. Mabalasik na utos ni Marco. Ang kanyang muka ay nagsisimulang mamula sa hiya, habang ang ilang mga negosyante ay nagsisimulang magbulungan. Ang katahimikan sa paligid ay unti-unting napalitan ng mga mapanuring tingin. Muling sinubukan ng waiter ang card, ngunit ang pulang ilaw sa terminal ay muling sumindi, kasunod ng isang malungkot na tunog na nagpapahiwatig ng kabiguan. Pasensya na po, sir. May note po rito na account frozen by the primary holder. Sa gitna ng karamihan, dahan-dahang lumapit si Andrea, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad at dignidad. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay sa terminal, at muling ibinaling ang paningin sa kanyang asawa na noon ay tila gustong lamunin ng lupa sa tindi ng hiya. May problema ba, Marco? Tanong ni Andrea sa boses na sapat na malakas para marinig ng lahat. Bakit parang hindi mo na kayang bayaran ang sarili mong mga luho? Napansin ni Andrea ang panginginig ng panga ni Marco at ang pamumutla ni Doña Elvira na noon ay tila hihimatayin na sa gitna ng ballroom. Ngunit bago pa man makasagot si Marco, isang lalaking nakauniforme ng pulis ang pumasok sa main hall. Bit-bit ang isang envelope na may selyo ng korte. Ma'am Andrea, narito na po ang hiling ninyong temporary restraining order para sa lahat ng accounts at access sa mga kumpanya sa ilalim ng pangalan ni na Mr. Marco at Doña Elvira. Malakas na anunsyo ng pulis. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Tumingin si Marco kay Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Andrea, ano kung ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo? Ngumiti si Andrea, isang nangiting hindi nakita ni Marco sa loob ng 10 taon. Isang ngiti ng isang babaeng wala nang ititira. Ang ibig sabihin nito, Marco, ay tapos na ang oras ng pagiging parasite nyo. At tungkol sa bahay na binibili mo para kay Sofia, gamit ang card ko? Huwag kang mag-alala. Nabayaran ko na yon, pero sa ilalim ng pangalan ko. Habang ang mga bisita ay nagsisipagsandalan sa pader sa tindi ng tensyon, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Andrea mula sa kanyang investigador. Ang nilalaman yon ang tuluyang nagpabagsak sa huling depensa ng kanyang puso.
Nakaalis na ang huling sasakyan ng mga bisita, ngunit ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa loob ng mansyon ay tila naging amoy ng mga patay na alaala. Ang katahimikan sa malaking sala ay mas nakakabingi pa kaysa sa hiyawan ng mga tao kanina. Nakatayo si Andrea sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga balikat na kanina ay tuwid na tuwid ay dahan-dahang bumagsak sa bigat ng emosyong hindi na niya kayang dalhin. Isa-isa niyang tinanggal ang kanyang mga alahas. Ang bawat ginto at diamanting tinatanggal niya ay tila mga mabibigat na kadenang kumakalas mula sa kanyang pagkatao. Habang hinuhubad niya ang kanyang mga hikaw, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga daliri. Isang hapdi na hindi mapapantayan ng kirot sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong lupa na matagal nang hindi nadidiligan ng tunay na pagmamahal. At ngayong gabi, ang lupang iyon ay tuluyan ng nagbitak-bitak. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina, malayo sa ingay ng gulo ni na Marco at Doña Elvira na kasalukuyang nag-aaway sa itaas na palapag. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na bombilya, nakita niya si Yaya Rosa. Ang matandang babae ay tahimik na naglilinis ng mga ginamit na baso. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay maingat na kumikilos sa gitna ng sabon at tubig. "Hiya! Nandyan ka pala," mahinang sabi ni Yaya Rosa. Ang kanyang boses ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Hindi sumagot si Andrea. Sa halip, dahan-dahan siyang umupo sa maliit na upuang kahoy sa sulok, ang upuang madalas niyang tambayan noong bago pa lamang siyang kasal at puno pa ng pag-asa. Dito niya naramdaman ang unang patak ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat hikbi ay walang tunog, ngunit ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng sakit na lumalabas mula sa kanyang kaluluwa. Lumapit si Yaya Rosa at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Andrea. Walang mga salitang lumabas sa bibig ng matanda dahil alam niyang sa mga oras na ito, ang mga salita ay walang saysay. Kumuha si Yaya Rosa ng isang maliit na mangkok at nagsali ng mainit na sopas mula sa kaldero. Ang usok niyon ay dahan-dahang humahalo sa hangin, nagdadala ng amoy ng luyang sariwa at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. "Kumain ka muna, anak. Alam kong pagod na ang loob mo," bulong ni Yaya Rosa habang inilalapag ang mangkok sa harap ni Andrea. Hinawakan ni Andrea ang kutsara. Ang init niyon ay gumapang sa kanyang mga palad. Sa bawat higop niya ng mainit na sabaw, tila uwenta-unting natutunaw ang yelo sa kanyang puso. Ito ang pagkaing hindi binili ng credit card, hindi bahagi ng isang engrandeng party, at hindi kailangang bayaran ng utang na loob. Ito ay luto ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. "Yaya, bakit po ganon? Lahat naman ibinigay ko. Lahat naman tiniis ko?" Garalgal na sabi ni Andrea. Ang kanyang tinig ay tila isang batang naliligaw sa gitna ng kagubatan. "Anak, ang pag-ibig ay hindi parang negosyo na kapag nag-invest ka ng malaki, ay malaki rin ang kikitain mo. Minsan, nagbibigay tayo sa mga maling tao dahil akala natin ay doon natin mahahanap ang halaga natin. Pero tingnan mo ang sarili mo, Andrea. Ikaw ang nagpatayo ng mansyong ito, pero ang puso mo ay naiwan sa labas," sagot ni Yaya Rosa habang marahang hinahaplos ang buhok ni Andrea. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andrea ang isang kakaibang ginhawa. Ang haplos ni Yaya Rosa ay tila nagtatanggal ng lahat ng dumi at lason na itinanim ni na Marco sa kanyang isipan. Ang kusinang iyon, na pinakamaliit na bahagi ng mansyon, ay naging kanyang santuwaryo. Dito, hindi siya ang CEO, hindi siya ang ATM, kundi isang babaeng karapat-dapat na mahalin at alagaan. Matapos kumain, tumayo si Andrea at niyakap ng mahigpit ang matanda. Ang amoy ng kape at sabon sa damit ni Yaya Rosa ay nagpaalala sa kanya sa kanyang yumaong ina. Doon niya nahanap ang lakas na kailangan niya
para sa susunod na kabanata ng kanyang laban. Salamat po, Yaya. Hindi ko po alam kung nasaan ako ngayon kung wala kayo. Ani Andrea, habang pinapahid ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Magpahinga ka na, anak. Bukas, panibagong laban na naman. Pero tandaan mo, hindi ka na nag-iisa. Sagot ni Yaya Rosa nang may kasamang matamis ng ngiti. Pag-akyat ni Andrea sa pasilyo patungo sa kanyang silid, nadaanan niya ang pintuan ng library. Nakita niyang bukas ito ng bahagya. Sa loob, narinig niya ang boses ni Marco na tila may kausap sa telepono. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon at takot. Sofia, makinig ka. Kailangan nating kumuha ng pera sa ibang paraan. May alam akong vault sa kwarto ni Andrea na hindi niya madalas buksan. Doon niya itinatago ang mga original na titulo at ilang cash. Kung makuha natin yon tonight, makakaalis tayo rito bago pa mag-umaga. Huminto ang paghinga ni Andrea. Ang kapayapaang naramdaman niya sa kusina ay biglang napalitan ng isang matalas na determinasyon. Ang kanyang asawa ay hindi pa tapos sa kanyang pagnanakaw. Ngunit ang hindi alam ni Marco, ang vault na tinutukoy niya ay matagal nang walang laman, maliban sa isang bagay na sadyang iniwan ni Andrea para sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andrea habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang hawakan ng kanyang pinto. Sa kanyang isipan, isang bagong plano ang nabuo, isang planong hindi lamang kukuha ng pera, kundi kukuha ng huling piraso ng kalayaan ni Marco. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ng mansyon ay tila hindi na nagdadala ng init, kundi isang maputlang liwanag na naglalantad sa bawat lamat ng kanilang pagkatao. Maagang umalis si Andrea. Hindi siya nag-iwan ng sulat, hindi rin siya nag-iwan ng bakas, maliban sa isang malamig na tasa ng kape sa mesa na wala ng usok. Ang kanyang pag-alis ay tila isang banayad na hangin bago ang isang malakas na dilubyo. Samantala, si Marco ay nagising na may kasabikan sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, ang gabi ay isang maliit na sagabal lamang na kaya niyang ayusin sa pamamagitan ng kanyang matatamis na salita. Mabilis siyang nag-ayos, suot ang kanyang pinakamahal na suit at kinuha ang susi ng kanyang sports car. Balak niyang pumunta sa opisina ni Andrea para makipag-ayos. Isang euphemismo para sa paghingi muli ng access sa kanilang mga account. Ngunit ang unang hagupit ay dumating nang subukan niyang buhayin ang makina ng kanyang sasakyan. Ang mahinang pag-ugong ng kuryente sa dashboard ay agad na napalitan ng isang pulang babala. Sa screen, ang kanyang fingerprint access ay tinanggihan. Sinubukan niya muli. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig na sa inis. Ngunit ang sasakyan ay nanatiling tahimik at tila isang mamahaling piraso ng bakal na walang silbi. Ano ba to? Pati ba naman ang kotse ko? Bulyaw ni Marco sa loob ng garahe. Ang tunog ng kanyang boses ay bumalik sa kanya bilang isang mahinang echo. Tila pinagtatawanan ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Napilitan siyang mag-commute. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 10 taon. Ang init ng kalsada, ang siksikan ng mga tao, at ang amoy ng usok ay tila mga sampal sa kanyang mukha. Pagdating niya sa tapat ng nagtataas ang gusali ng kumpanya ni Andrea, ang kanyang paghinga ay mabilis at puno ng galit. Humakbang siya patungo sa malaking pintuang bubog na automatikong bumubukas para sa kanya noon. Ngunit bago pa man siya makalapit, 2 lalaking nakauniporme ng security ang humarang sa kanyang daan. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento. Sir Marco, bawal po kayong pumasok. Ani ng head security sa boses na walang bahid ng pag-aalinlangan. Anong bawal? Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang asawa ng CEO niyo. Tumabi kayo kung ayaw niyo mawalan ng trabaho. Sigaw ni Marco, dahilan para mapatingin ang mga empleyadong papasok pa lamang. Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa lobby, gaya ng apoy sa tuyong damo. May order po kami mula sa Board of Directors at kay Ma'am Andrea.
Ang inyong access card ay deactivated na at kayo ay itinuturing ng persona non grata sa loob ng gusaling ito. Sagot ng gwardiya habang marahang ipinapakita ang isang dokumentong may litrato ni Marco. Ang hiyang naramdaman ni Marco ay tila isang apoy na sumunog sa kanyang balat. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay ngayon ay nakatingin nang may halong awa at pangungutya. Sa kabilang dulo ng lobby, nakita niya si Andrea na pababa mula sa elevator. Nakatayo ito ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kasing linis ng kristal at ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Nagkatinginan sila sa pagitan ng makapal na salamin. Walang galit sa mga mata ni Andrea, kundi isang malalim na kawalan, isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hindi siya huminto, hindi rin siya lumingon nang lagpasan niya ang kinaroroonan ni Marco. Para kay Andrea, ang lalaking nasa labas ng pinto ay isa na lamang estranghero na humihingi ng limos sa isang saradong pintuan. Eksakto namang tumunog ang cellphone tawa ni Marco sa loob ng kanyang bulsa. Isang text message mula kay Andrea ang bumulaga sa kanya. Ang bawat letra ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Welcome to the real world, my dear husband. Ang buhay na tinamasa mo ay isang pautang na hindi mo nabayaran ng katapatan. Ngayong araw, ang lahat ng kinuha mo sa akin ay babawiin ko ng may interes. Huwag mo nang subukang bumalik sa mansyon. Ang mga gamit mo ay nasa labas na ng gate, sa loob ng mga plastic bag na kasing mura ng iyong dangal. Nabitawan ni Marco ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak ng device sa matigas na sahig ay tila ang huling tunog ng kanyang marangyang buhay. Sa gitna ng mataong kalsada, nakatayo ang isang lalaking dati ay akala niya ay hari ng mundo. Ngunit ngayon ay wala ng kahit isang sentimo para bayaran ang kanyang susunod na pagkain. Habang pinapanood ni Andrea ang sasakyan niyang papalayo mula sa lobby, naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay niyon ay ang isang malakas na bulong ng kanyang kaluluwa. Ito ang simula ng iyong paglaya. Hindi mo ba naiisip na ikaw ang may kasalanan nito, Andrea? Masyado kang naging gahaman sa kapangyarihan, kaya mo ako napabayaan bilang asawa. Ang isang lalaki, naghahanap ng kalinga na hindi niya mahanap sa isang asawang laging nasa boardroom. Ang mga salitang yon ni Marco ay tila mga lason na ibinuga sa mukha ni Andrea habang nakatayo sila sa gitna ng sala. Umuwi si Marco, hindi para humingi ng tawad, kundi para baligtarin ang mundo at gawing biktima ang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tila ba siya ang ninakawan ng dignidad at hindi ang taong nagtraidor sa loob ng 10 taon. Nakatayo si Andrea sa harap ng portrait ng kanyang ama. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa gilid ng mesa kung saan nakapatong ang isang maliit na baso ng tubig. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit sa loob niya, nararamdaman niya ang pamilyar na bigat, ang bigat ng pagiging kulang na laging ipinaparamdam sa kanya ng pamilyang ito. Sa bawat gabi na nagpuyat siya para pirmahan ang mga kontratang magpapakain sa kanila, ito pala ang iniisip ni Marco, na siya ay isang asawang nagpabaya. Nakakatawa, Marco, mahinahong sagot ni Andrea, bagaman ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Pinapili kita noon kung gusto mong tumulong sa kumpanya, pero mas pinili mong maglaro ng golf at gastusin ang allowance na ibinibigay ko sa'yo. Ngayon, sasabihin mong napabayaan kita dahil naging matagumpay ako. Eksakto namang pumasok si Doña Elvira mula sa pasilyo, sapo-sapo ang kanyang dibdib at tila hirap na hirap sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na tila ensayado na para sa isang madamdaming eksena. Andrea, itigil mo na ito. Ang presyon ko, hindi ko na kaya. Garalgal na sabi ng matanda habang dahan-dahang napapaupo sa sofa. Gusto mo ba akong mamatay? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ganito ba ang isusukliin mo?
ang palayasin ng kaisa-isa kong anak. Isang malaking kasalanan sa Diyos ang ginagawa mong ito. Tiningnan ni Andrea ang kanyang biyenan. Nakikita niya ang bawat galaw ng mga daliri nito na pilit hinahawakan ng dibdib, ang bawat buntong hininga na tila hiram sa isang teleserye. Noong una, baka naniwala pa siya. Baka lumuhod pa siya at humingi ng tawad sa takot na may mangyaring masama sa matanda. Pero ngayong gabi, ang nakikita lamang niya ay ang isang mahusay na aktres na nagtatangkang iligtas ang kanyang komportableng buhay. Ma'am, kung talagang nag-aalala kayo sa presyo nyo, sana ay pinigilan nyo si Marco sa pagbili ng kondo para sa pinsan nyo gamit ang pera ko, ani Andrea. Ang bawat salita ay kasing talim ng isang scalpel na humihiwa sa kanilang mga maskara. Natigilan si Doña Elvira. Ang kanyang kunwaring panghihina ay biglang napalitan ng isang matigas at malamig na titig. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa amin, nasaan ka na ngayon? Baka bulok ka na sa kalsada. Utang na loob. Bulong ni Andrea sa sarili. Ang salitang yun ay tila isang tanikala na dahan-dahan nang nalulusaw. Binayaran ko na ang bawat sentimong ginastos niyo sa akin, Ma'am. Pati na ang mga kasalanang hindi ko ginawa, binayaran ko na rin. Pero ang katapatan, iyan ang bagay na kahit kailan ay hindi niyo kayang bayaran sa akin. Lumapit si Marco kay Andrea. Pilit na hinahawakan ang kanyang mga braso. Ang amoy ng alak at desperasyon ay humahalo sa kanyang hininga. Andrea, please, mag-usap tayo ng maayos. Nagkamali ako, oo. Pero lalaki lang ako, natutukso rin. Isipin mo ang 10 taon natin. Isipin mo ang reputasyon natin. Kapag nalaman ng publiko na naghihiwalay tayo, babagsak ang stocks ng kumpanya. Gusto mo bang mawala ang lahat ng pinaghirapan mo dahil lang sa galit? Naramdaman ni Andrea ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ito ang pinakamalalang klase ng pagmamanipula. Ang gamitin ang kanyang sariling pinaghirapan para takutin siya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghuhudyat ng huling desisyon. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Marco sa kanyang braso. Ang bawat daliri ay tila nandidiri sa pagdikit sa balat nito. Ang stocks ng kumpanya ay maayos, Marco. Dahil ang balita na ilalabas ko bukas ay hindi tungkol sa hiwalayan, kundi tungkol sa pagpapatalsik sa iyo sa board dahil sa embezzlement. Malamig na pahayag ni Andrea. Namutla si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Anong embezzlement? Wala akong ninanakaw. Ngumiti si Andrea. Isang mapait at madilim na ngiti. Ang paggamit ng corporate funds para sa personal na luho ng iyong kabit ay itinuturing na pagnanakaw, Marco. At hawak ko ang lahat ng resibo. Habang ang mag-ina ay tila hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Isang malakas na katok sa pintuan ang bumasag sa tensyon. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang hatol ng tadhana. Pumasok ang yaya ni Andrea, si Yaya Rosa, na may dalang isang envelope na kararating lang. Ma'am Andrea, may sulat po para kay Sir Marco. Galing po sa ospital. Ani Yaya Rosa. Mabilis na hinablot ni Marco ang sulat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang binabasa niya ang nilalaman yon, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng sala. Tumingin siya kay Andrea, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot at hindi malaman kung paano magsasabi ng totoo. Andrea, kailangan mo akong tulungan. Si Sofia, na-admit siya sa ospital at hindi maituloy ni Marco ang kanyang sasabihin. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Isang tanong ang nabuo sa isipan ni Andrea habang tinititigan ang nanginginig na asawa. Ano pa bang mas masakit na katotohanan ang inililihim ng pamilyang ito? Magkakaanak na kami, Andrea. Buntis si Sofia. Hindi mo ba kayang maawa sa bata? Kahit sa akin na lang ay huwag, pero sa dugo at laman ko, sana ay lumambot ang puso mo.
Ang boses ni Marco sa loob ng malamig na silid ng ospital ay tila isang basag na plaka, paulit-ulit at puno ng desperasyon. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay humahalo sa hanging umiikot sa loob ng VIP room kung saan nakahiga si Sofia. Nakatayo si Andrea sa paanan ng kama. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, habang pinapanood ang kanyang asawa na nakaluhod sa tabi ng babaeng sumira sa kanilang pagsasama. Sa kabilang sulok, si Doña Elvira ay tila biglang nagkaroon ng bagong buhay. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kunwaring panghihina, ay ngayon ay nagniningning sa pag-asa. Lumapit ang matanda kay Andrea. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa braso ng manugang. Andrea, hiha, narinig mo ba? Magkakaroon na ako ng apo. Isang tagapagmana ng pamilya. Bulalas ni Doña Elvira. Ito na ang pagkakataon para magkaayos tayo. Kalimutan na natin ang mga alitan. Para sa bata Andrea, kailangan nating panatilihin ang yaman at pangalan ng pamilya. Hindi mo naman hahayaang lumaki ang apo ko sa hirap, di ba? Dahan-dahang inalis ni Andrea ang kamay ng kanyang biyenan. Tumingin siya kay Sofia na noon ay nakasandal sa mga unan. Ang mga mata nito ay mapupungay ngunit may bahid ng tagumpay. Inakala siguro ng babaeng ito na ang buhay na dinadala niya ay magsisilbing kalasag laban sa bagsik ni Andrea. Inakala siguro nila na ang pagiging buntis ay isang get out of jail free card sa mundong binuo ni Andrea mula sa sarili niyang dugo at pawis. Isang tagapagmana? Mahinahong tanong ni Andrea. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Sofia. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang ritmo ng isang paparating na hatol. Sa tingin niyo ba ay ganoon ako kadesperada sa isang pamilya para tanggapin ang anak ng pagtataksil bilang tagapagmana ng mga pinaghirapan ko? Andrea, please, huwag kang maging malupit. Pagsusumamo ni Marco. Kailangan ni Sofia ng katahimikan. Delikado ang pagbubuntis niya dahil sa stress na ibinibigay mo sa amin. Ngumiti si Andrea, isang malamig at makahulugang ngiti na nagpatahimik sa buong silid. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang asul na folder, ang resulta ng background check na ipinagawa niya noon pang nakaraang linggo. Stress, Marco? O ang stress na baka malaman niyo ang totoo? Inilapag ni Andrea ang folder sa ibabaw ng tiyan ni Sofia, isang kilos na puno ng pambabastos sa sitwasyon ng babae. Narito ang listahan ng lahat ng medical records ni Sofia mula sa kabilang ospital sa probinsya. At narito rin ang record ng pakikipagkita niya sa dati niyang kasintahan na kalalabas lang ng kulungan noong nakaraang buwan. Namutla si Sofia, ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kumot, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Anong ibig sabihin nito, Sofia? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at nagsisimulang mamuong galit. Marco, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako para makuha niya ulit ang loob mo. Sigaw ni Sofia, ang kanyang tinig ay tumataas sa histerya. Tumingin si Andrea kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kawalan ng silbi ng lalaking ito. Marco, ang tanging bagay na tagapagmana mo sa babaeng ito ay ang parehong kasinungalingan na ginagawa mo sa akin. At ikaw, ma'am. Lumingon si Andrea kay Doña Elvira na noon ay tila estatwa sa tindi ng gulat. Ang inaasam ninyong apo ay baka maging mitya pa ng tuluyang pagbagsak ng natitira ninyong dangal. Kinuha ni Andrea ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon sa 3 taong itinuring niyang pamilya sa loob ng 10 taon. Ang hospital bill na ito ay babayaran ko pa sa huling pagkakataon. Pero paglabas niyo rito, huwag na huwag niyo nang babanggitin ang pangalan ko. Dahil ang susunod na papel
na matatanggap niyo ay hindi na galing sa ospital, kundi galing sa korte para sa inyong eviction notice sa mansyon. May bago na akong tenant at siguradong hindi niyo magugustuhan kung sino sila. Habang naglalakad si Andrea sa pasilyo ng ospital, naramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglayas mula sa isang madilim na panaginip. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang tawag mula sa kanyang head of security ang nagpatigil sa kanya. Ang balitang natanggap niya ay hindi niya inaasahan. Isang balitang magpapabago sa laro at maglalagay sa pamilya ni Marco sa isang mas matinding panganib. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Andrea, wala kang karapatang gawin ito. Ako ang reyna ng mansyong ito bago ka pa dumating na parang isang basang sisiw sa aming pintuan. Ang sigaw ni Doña Elvira ay pumailan lang sa engrandeng sala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. Habang nakatayo siya sa harap ng malaking hagdanan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang estatwang kristal. Tila ba ito ang huling piraso ng kapangyarihang natitira sa kanya? Ngunit ang bawat salita niya ay tila mga tuyong dahon na mabilis na tinatangay ng hangin. Walang saysay at walang bigat sa harap ng mga lalaking nakauniporme na kasalukuyang naglalagay ng mga dilaw na tape sa paligid ng mga mamahaling kasangkapan. Nakatayo si Andrea sa may pintuan. Ang kanyang anyo ay kasing tikas ng isang kolumna ng katedral. Ang kanyang mga mata ay walang emosyong nakamasid sa bao na nangyayari sa loob ng kanyang dating tahanan. Sa kanyang tabi ay isang sheriff na may hawak na makakapal na dokumento, ang hatol na magtatapos sa pananatili ng mga parasite sa loob ng kanyang kaharian. Ma'am, hindi na ito ang mansyon niyo, mahinahong sabi ni Andrea. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na agos ng tubig na dahan-dahang lumulunod sa apoy ng galit ni Elvira. Ang titulong ito ay matagal nang nakasangla sa kumpanya para sa mga utang na hindi niyo binayaran. At dahil tinanggal ko na ang lahat ng pondo na nagpapatakbo sa bahay na ito, ang bangko na ang may-ari nito ngayon. At ako ang nakabili nito mula sa kanila sa ilalim ng aking bagong korporasyon. Napaupo si Doña Elvira sa pinakamalapit na sofa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang luma at kupas na pintura. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng hindi makapaniwalang katotohanan. Ang bawat ginto, bawat kristal, at bawat alaala ng karangyaan na itinayo niya sa ibabaw ng pagsisikap ni Andrea ay dahan-dahan ng gumuho. Andrea, hindi mo pwedeng gawin ito. Saan kami pupunta? Ang dangal ko, ang mga kaibigan ko sa club. Anong sasabihin nila? Bulong ni Elvira. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nawalan ng lakas. Dumating si Marco mula sa itaas. Bit-bit ang isang malaking maleta na pilit niyang isinasara. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang suit ay gusot-gusot. Malayo sa imahe ng isang matagumpay na negosyante na ipinaparada niya noon. Nang makita niya si Andrea, ang kanyang mga mata ay naningkit sa poot. Masaya ka na ba, Andrea? Ang sarili mong pamilya, ginagawa mong palaboy sa kalsada? Sigaw ni Marco, habang ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng emosyon. Tumingin si Andrea sa kanyang asawa at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang huling hibla ng pagmamahal na tuluyan ng naputol. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mamahaling florera na nabasag sa sahig dahil sa maling galaw ng isang tauhan ay tila ang huling hikbi ng kanilang dekadang pagsasama. Marco, ang pamilya ay hindi nagtataksil. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw. Ang pamilya ay hindi pumapatay sa kaluluwa ng isa't isa. Sagot ni Andrea. Ang mayroon tayo ay hindi pamilya. Ito ay isang negosyo kung saan kayo ang naging lugi. Inutusan ni Andrea ang mga tauhan na dalhin ang mga gamit ni Marcos sa labas. Isa-isang inilabas ang mga branded na sapatos
ang mga designer bags ni Elvira, at ang mga mamahaling kagamitan na hindi naman nila kayang bayaran kung wala si Andrea. Habang pinapanood niya ang bawat gamit na inilalabas, napansin ni Andrea ang isang maliit na bagay sa sahig. Dinampot niya ito. Ito ay ang maliit na kahon ng relo na inialay niya kay Marco noong anibersaryo nila. Ang relong itinapon lang ni Marco sa gilid ng pinto. Ang kislap niyon ay tila isang mapait na paalaala ng kanyang katangahan. Lumapit si Andrea sa gate habang ang huling sikat ng araw ay nagtatago na sa likod ng mga gusali. Inilabas niya ang isang malaking papel na may pulang tatak. Gamit ang isang staple gun, ang tunog ng bawat pagdiin niyon sa kahoy na pinto ay tila isang pako sa kabaong ng kanilang marangyang buhay. Ang anunsyo ay malinaw at malupit. Eviction notice. Vacate within 24 na hours. Habang nakatayo sina Marco at Elvira sa labas ng gate, sa gitna ng kanilang mga maleta at nakapaligid na mga usisero, tumingin si Andrea sa kanila sa huling pagkakataon. Ang kanyang puso ay hindi na kumakabog sa sakit, kundi sa isang uri ng kapayapaan na ngayon lang niya natikman. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang anino ang nakamasid mula sa kabilang panig ng kalsada. Isang tao na hindi niya inaasahan, isang tao mula sa nakalimutang bahagi ng kanyang nakaraan na may dalang balita na muling yayanig sa kanyang bagong nahanap na katahimikan. Sa loob ng isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa isang gilid ng lungsod, ang amoy ng luma at amag na dingding ay tila sumasakal sa hininga ni Mark. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo sa labas ay tila isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras. Nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang muka habang pilit na inaalala ang bawat sandali ng kanyang pagbagsak. "Sofia, nasaan ka na ba?" Bulong ni Marco sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng kanyang sariling boses ay tila isang dayuhan sa kanyang pandinig, paos at puno ng pangamba. Inaasahan ni Marco na sa oras ng kanyang paghihirap, si Sofia ang magiging kanyang kanlungan. Inakala niya na ang pag-ibig na ipinangako nito sa kanya sa ilalim ng mga mamahaling hapunan at regalong binili ng pera ni Andrea ay totoo. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang bawat tawag niya sa cellphone na nito ay napupunta lamang sa boses ng operator na nagsasabing ang numero ay hindi na aktibo. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ang nagpatalon sa kanyang puso. Pumasok si Sofia. Suot ang kanyang malaking sunglasses at bitbit ang isang designer bag. Isang bag na alam ni Marco na siya rin ang nagbayad. Ngunit sa halip na yakap at pag-aalala, ang mukha ni Sofia ay kasing lamig ng semento sa labas. "Sofia, salamat at nandito ka na. Kailangan nating magplano. Ang mansyon, ang kumpanya. Kinuha na lahat ni Andra, pero mayroon pa tayong matitira, di ba? Ang alahas na ibinigay ko sa'yo, pwede nating ibenta para makapagsimula ulit." Mabilis na sabi ni Marco habang lumalapit sa babae. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang braso nito, marahas na tumalikod si Sofia. Ang tunog ng paghampas ng kanyang bag sa maliit na mesa ay tila isang hudyat ng digmaan. "Magsimula ulit, Marco? Saan? Dito sa maliit na butas na ito na amoy imburnal?" Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya at wala na ang dating tamis na ipinapakita niya. "Huwag kang ngang magpatawa. Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at higit sa lahat, wala ka ng silbi sa akin." Natigilan si Marco. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa tindi ng sakit na dulot ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng tinalikuran niya para kay Andrea. "Anong sinasabi mo? At ang baby natin? Ang tagapagmana ko?" Tumawa si Sofia, isang tawa na kasing pait ng apdo. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bag at ibinato ito sa mukha ni Marco.
Ang papel ay dahan-dahang nahulog sa sahig, gaya ng huling piraso ng dangal ni Marco. Walang baby, Marco. Ang ultrasound na nakita mo, galing yon sa internet. Isang palabas lang yon para makuha ko ang kondo at ang lahat ng perang pwede kong makuha bago ka itaboy ng asawa mo. Ani Sofia habang naglalakad patungo sa cabinet para kunin ang huling gamit niya. Hindi ako tanga para magbuntis sa isang lalaking walang sariling panindigan. Ginamit lang kita, gaya ng paggamit mo sa asawa mo. Naramdaman ni Marco ang panlalabo ng kanyang paningin. Ang bawat hakbang ni Sofia patungo sa pinto ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang lalaking akala niya ay nakuha ang lahat ng gusto niya ay ngayon ay nakatayo sa gitna ng kawalan. Pinagtatawanan ng tadhana. Sofia, please, huwag mong gawin ito sa akin. Wala na akong ibang matatakbuhan. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Humarap si Sofia sa kanya sa huling pagkakataon bago lumabas ng pinto. Alam mo, Marco, ang tanging bagay na totoo sa buhay mo ay si Andrea. Siya lang ang nagmahal sa iyo ng tapat, pero itinapon mo siya para sa isang gaya ko. Ngayon, lasapin mo ang katotohanang ikaw ang pinakamalaking talunan sa kwentong ito. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ay tila isang huling hatol sa buhay ni Marco. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na kwarto, ang tanging kasama ay ang amoy ng murang pabango ni Sofia na dahan-dahan ng kumukupas. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang bawat butil niyon sa bubong na yero ay tila mga luha ng pagsisisi na hindi na mababawi. Naisip ni Marco ang mukha ni Andrea, ang kanyang ngiti, ang kanyang kalinga, at ang 10 taon ng kanilang buhay na itinapon niya para sa isang ilusyon. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang bawat hikbi ay walang tunog, ngunit sapat para yanigin ang kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa ilalim ng kama. Isang maliit na recorder na nakatago doon. Ang boses na lumabas doon ay kasing lamig ng gabi. Ngayong alam mo na ang pakiramdam ng mawalan, Marco. Handa ka na bang harapin ang susunod kong regalo? Hindi iyan sa'yo, Marco. Walang kahit anong bahagi ng sasakyang yan ang binayaran mo ng sarili mong pawis. Ang bawat gulong, ang bawat upuan, pati na ang amoy ng bagong balat nito ay galing sa bawat gabing hindi ako nakatulog para lang mapalago ang kumpanyang kinukupitan mo. Ang boses ni Andrea ay kasing lamig ng hanging umiihip sa gitna ng mataong kalsada ng Makati. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang suot na puting trench coat ay tila isang baluti ng kadalisayan sa gitna ng madungis na usok ng lungsod. Sa harap niya, isang malaking truck ang dahan-dahang nagbababa ng mga bakal na rampa nito. Ang tunog ng mga kadenang bakal na tumatama sa semento ay tila isang nakakangilong ritmo ng paghuhukom. Nakatayo si Marco sa tapat ng kanyang sports car. Ang mga kamay ay nakataas na, tila sinusubukang pigilan ang hindi maiiwasan. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na may halong desperasyon. Andrea, maawa ka naman. Ito na lang ang natitira sa akin. Paano ako makakapunta sa mga meetings ko kung wala akong sasakyan? Gusto mo ba akong magmukhang basahan sa harap ng mga kliyente natin? Sigaw ni Marco. Ang kanyang tinig ay tumataas sa histerya habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang huminto at manood. Tumingin si Andrea sa sasakyan, ang makinang na itim na kotse na iniregalo niya kay Marco noong nakaraang kaarawan nito. Naalala niya ang tuwa sa mukha ni Marco noon, ang mga yakap na akala niya ay tapat, at ang mga pangakong sabay nilang lalakbayin ang mundo. Ngunit ngayon, ang kislap ng pintura niyon ay tila isang paalaala ng isang malaking pagkakamali. Wala ka na ng kliyente, Marco, at wala ka na ring kumpanya, mahinahong sagot ni Andrea. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang hudyat para sa mga tauhan ng kumpanya
Nasimulan ang paghila sa sasakyan. Ang tunog ng makina ng truck habang hinihila nito ang sports car paakyat sa likuran nito ay tila isang mahabang hikbi ng isang pangarap na tuluyan ng natapo. Pinanood ni Marco ang kanyang paboritong sasakyan habang dahan-dahan itong nawawala sa kanyang paningin lulan ng truck na dadaan sa gitna ng trapiko. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak at ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Ang bawat luho na naging pagkatao niya sa loob ng 10 taon ay isa-isang binabawi. Iniiwan siyang hubad at walang silbi sa gitna ng mundo. Matapos ang eksena sa kalsada, dumiretso si Andrea sa isang maliit at lumang pawn shop sa sulok ng isang eskinita sa Quiapo. Ang amoy ng lumang kahoy at insenso sa loob ng tindahan ay tila nagdadala sa kanya sa ibang panahon. Lumapit siya sa glass counter kung saan nakaupo ang isang matandang lalaki na may suot na makapal na salamin. "Nandito po ba ang hinahanap ko?" tanong ni Andrea. Inilabas ng matanda ang isang maliit na velvet box mula sa ilalim ng counter. Nang buksan ito ni Andrea, ang kislap ng isang diamanteng singsing ay tumama sa kanyang mga mata. Ito ang singsing ng lola ni Marco. Ang singsing na sinabi ni Doña Elvira na nawala raw, ngunit ang totoo ay ibinigay niya kay Sofia at ang huli naman ay isinangla ito bago tumakas. Dahan-dahang kinuha ni Andrea ang singsing. Ang metal niyon ay malamig at matigas sa kanyang mga daliri. Hinawakan niya ito ng mahigpit, tila sinusubukang damhin ang lahat ng kasinungalingang nakabalot dito. Ang singsing na ito ay simbolo ng isang pamilyang binuo sa itaas ng mga lihim at pagkakanulo. "Bibilhin ko ito. Magkano?" ani Andrea. "Ma'am, sigurado po ba kayo? Napakataas ng tubo nito dahil matagal nang hindi natutubos." Paalaala ng matanda. Hindi bali ang presyo. Ang mahalaga ay wala na ito sa mga maling kamay. Sagot ni Andrea. Inilabas niya ang kanyang checkbook at mabilis na lumagda. Ang bawat gasgas ng dulo ng panulat sa tseke ay tila isang huling pirma sa kanyang kalayaan. Habang lumalabas si Andrea mula sa pawn shop, bitbit ang singsing na ngayon ay nasa loob na ng kanyang bag. Naramdaman niya ang isang kakaibang klase ng kagaanan. Hindi niya ito kinuha dahil gusto niyang isuot. Kinuha niya ito dahil ito ang huling piraso ng katotohanang kailangan niyang bawiin. Tumingin siya sa langit na unti-unti nang nagkukulay kahel sa paglubog ng araw. Sa malayo narinig niya ang tunog ng mga kampana ng simbahan. Ang bawat tunog niyon ay tila isang paalam sa kanyang nakaraan. Ang lahat ng material na bagay na kinuha niya sa pamilya ni Marco ay hindi para sa kanyang sariling luho, kundi para patunayan na ang bawat biyayang hindi galing sa katapatan ay madaling bawiin ng tadhana. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daan. Ang kanyang biyenan, si Doña Elvira, na noon ay mukhang gusot-gusot at wala na ang dating karangyaan, ay nakatayo doon na may dalang isang balitang muling magpapatibok ng kanyang puso sa takot. "Andrea, maawa ka. Hindi ko na kayang tumira sa lugar na yon. Ang baho, ang ingay. Hindi ito ang buhay na nakasanayan ko. Babalik ako sa'yo. Tutulungan kita sa kumpanya. Susundin ko na ang lahat ng gusto mo. Parang awa mo na. Kunin mo na ako." Ang boses ni Doña Elvira ay pumailan lang sa tahimik na kalsada ng Quiapo. Ang matandang babae na dati ay naglalakad na tila isang reyna sa kanyang engranding mansyon, ngayon ay nakaluhod sa harap ni Andrea. Ang kanyang mamahaling damit ay may mga mantsa na ng putik at alikabok mula sa pagiging palaboy niya sa loob ng 3 araw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng trench coat ni Andrea. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng luha at desperasyon. Tinitigan ni Andrea ang kanyang biyenan. Nakikita niya ang bawat linya ng katandaan sa mukha nito, ngunit hindi awa ang nararamdaman niya, kundi isang malamig na pag-unawa. Ang babaeng ito ay hindi umiiyak,
dahil sa pagsisisi. Umiiyak ito dahil nawalan ng ginhawa. Ang mga luha nito ay hindi para sa mga panloloko nila kay Andrea, kundi para sa nawalang marangyang buhay na binayaran ng dugo at pawis niya. Dahan-dahang umatras si Andrea, unti-unting tinatanggal ang pagkakahawak ng matanda sa kanyang damit. Ang bawat sentimetrong paglayo niya ay tila pagputol sa huling tanikala ng utang na loob na paulit-ulit nilang ginamit para sakalin siya. Hindi po yan ang buhay na nakasanayan niyo, ma'am? O hindi yan ang buhay na ginusto niyo? Mahinahong sagot ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang payapang lawa na hindi nagpapakita ng anumang pait. Ang nakasanayan niyo ay ang paghihirap bago pa ako dumating para bayaran ang lahat ng utang ninyo. Ang ibinalik ko lang sa inyo ay ang realidad na pilit ninyong tinatakasan sa loob ng 10 taon gamit ang aking bulsa. Wala kang puso, Andrea. Ang Diyos ang magpaparusa sa iyo sa ginagawa mong ito sa isang matanda. Sigaw ni Doña Elvira. Biglang nag-iba ang tono. Ang tamis ng pagsusumamo ay mabilis na napalitan ng pamilyar na talim ng kanyang dila. Ngumiti si Andrea, isang ngiti ng kalayaan. Inilabas niya ang maliit na velvet box mula sa kanyang bag at dahan-dahang binuksan yon sa harap ng matanda. Ang kislap ng diamanteng singsing ay tumama sa mga mata ni Doña Elvira, dahilan para mapatigil ito sa pagsasalita at mapanganga. Alam ko kung kanino itong singsing, ma'am. Ito ang singsing na sinabi mong nawala. Pero ang totoo ay ibinigay mo sa kabit ng anak mo. Ani Andrea, ang kanyang boses ay may diing hindi matatakasan. At alam mo ba kung saan ko ito nakuha? Sa isinanla ng babaeng pinagkatiwalaan ninyo, yung babaeng sinabi mong magbibigay sa iyo ng apo na magmamana ng yaman ko. Namutla si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa singsing at kay Andrea. Ang tunog ng mga tricycle na dumadaan sa likuran nila ay tila nagpapabingi sa kanya habang unti-unting bumabagsak ang huling piraso ng kanyang kasinungalingan. Wala na siyang mukhang maihaharap. Ang sarili niyang plano ay bumalik at sumampal sa kanya. Ang tadhana ang nagparusa sa inyo, hindi ako. Patuloy ni Andrea habang isinasara ang kahon. Ang mahinang lagitik ng pagsara ng takip ay tila isang pinal na hatol. Ngayon, bumalik na kayo sa Tondo, sa bahay na inupahan ni Marco para sa inyo. Iyon na lang ang huling lugar kung saan hindi pa kayo lubos na kilala bilang mga magnanakaw ng tiwala. Tumalikod si Andrea at naglakad patungo sa kanyang naghihintay na sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay magaan, tila ba naiwan niya na ang lahat ng bigat sa tabi ng kalye. Pagkapasok niya sa kotse, pinanood niya sa salamin kung paano dahan-dahang tumayo si Doña Elvira, mag-isang naglalakad pabalik sa lugar na ayaw nitong balikan. Kinabukasan, sa isang madilim at masukal na kalye sa Tondo, ang amoy ng kanal at usok mula sa inihaw na bituka ay tila isang bagong bilangguan para kay Marco. Nakaupo siya sa isang maliit na bangkito sa labas ng kanilang inuupahang kwarto. Nakatingin siya sa kawalan ng may biglang humintong isang motorsiklo sa kanyang harapan. Isang lalaking may dalang malaking sobre ang lumapit. "Ikaw ba si Marco? May padala sa'yo," ani ng lalaki habang inaabot ang sobre. Dali-daling binuksan ni Marco ang sobre, umaasang baka may tulong pinansyal na dumating mula sa isang kaibigan. Ngunit nang makita niya ang nilalaman, tila bumagsak ang kanyang buong mundo. Ang papel ay hindi naglalaman ng tseke. Ito ay isang formal na notice of annulment at isang pinal na dokumento mula sa korte na nag-aalis sa kanya ng anumang karapatan bilang asawa ni Andrea. Kasama ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya. Nabitawan ni Marco ang papel. Ang mga salita sa dokumento ay tila mga anay na kumakain sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng huling pahina, may isang nakasulat na mensahe gamit ang kamay ni Andrea. "Nangako ako sa harap ng altar na sasamahan kita sa hirap at ginhawa."
Ngunit hindi ko ipinangako na bubuhatin ko ang konsensyang matagal mo nang pinatay. Malaya ka na, Marco. Malaya ka nang mabuhay sa kawalan. Habang ang simoy ng hangin sa tondo ay nagdadala ng alikabok sa kanyang mukha, naramdaman ni Marco ang isang matinding pagsisisi na hindi na kailanman masasagot. Nawala niya ang tanging taong totoo sa kanya dahil mas pinili niya ang isang pangarap na itinayo sa itaas ng kasinungalingan. Ang opisina ni Andrea sa ika-30 palapag ng gusali ay tahimik, tila isang santuwaryo na matagal nang naghihintay ng kapayapaan. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa malaking salamin, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong silid. Nakaupo siya sa kanyang desk, ngunit hindi na siya nakatingin sa mga financial report. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa huling papel na kailangan niyang pirmahan, ang huling hakbang bago tuluyang maputol ang lahat ng ugnayan niya kay Marco. Ang bawat linya sa kontrata ay pamilyar na sa kanya, ngunit ngayon, wala na ang hapdi na nararamdaman niya noong una. Ang kanyang kamay ay matatag habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa dulo ng dokumento. Ang dulo ng panulat na kumakayod sa papel ay tila nagpapahiwatig ng paglaya, isang musika ng pagsisimula ng bagong kabanata. Matapos niyang pirmahan ang dokumento, ipinasok niya iyon sa isang envelope at iniabot sa kanyang abogado na naghihintay sa harap ng kanyang desk. Ayan na po, attorney. Naisagawa na natin ang lahat, ani Andrea nang may ngiti. Ang kanyang boses ay malinaw, walang halong pag-aalinlangan. Makakaasa po kayo, ma'am. Ipadadala ko na po ito sa korte agad-agad. At tungkol doon sa Foundation for Abused Women, naayos na rin po namin ang papeles. 50% ng inyong ipinasang assets mula sa joint accounts nyo dati ay formal nang naibigay sa kanila bilang donasyon. Sagot ng abogado bago magbigay galang at umalis. Pinanood ni Andrea ang paglabas ng abogado. Ang mga asset na dating pinaghirapan niya at nilustay ni Marco ay ngayon ay magsisilbing tulong sa mga babaeng dumaan din sa parehong kadiliman. Hindi lamang niya ibinalik ang sariling kapayapaan, kundi inalayan din niya ng pag-asa ang mga hindi makalaban. Tumayo siya mula sa kanyang silya at naglakad patungo sa malaking bintana. Ang buong lungsod ng Makati ay nagmumukhang maliliit na kahon mula sa taas. Wala nang galit sa puso niya, wala nang panunumbat. Ang pamilyang minsan niyang tinuring na mundo ay isa na lamang alaala, isang leksyon na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Maya-maya pa, isang mahinang pagkatok ang narinig mula sa pinto. Pumasok si Yaya Rosa, bitbit ang isang tray ng kape at ilang pandesal. Ang matanda ay may ngiti sa mga labi. Ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng liwanag sa kahit na anong madilim na araw. Hija, nagdala ako ng kape. Kailangan mo yatang mag-relax ngayon, ani Yaya Rosa habang inilalapag ang tray sa maliit na lamesa. Lumapit si Andrea at niyakap ang matanda. Ang amoy ng kape at ang pamilyar na yakap ni Yaya Rosa ay tila nagpakalma sa kanyang diwa. Salamat, Yaya. Para na po kayong anghel na ipinadala para bantayan ako. Nandito lang ako lagi para sa iyo, anak. Ngayon, ano nang plano mo? Tapos na ang lahat. Tanong ng matanda. Habang nag-aabot ng isang tasa ng mainit na kape, humigop si Andrea. Ang pait at tamis ng kape ay tila sumisimbolo sa kanyang buhay. Tumingin siya kay Yaya Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-asa. Magpapahinga muna ako, Yaya. Magbabakasyon ako ng matagal, marahil sa probinsya o sa ibang bansa. At pagbalik ko, sisimulan ko ang mga pangarap na matagal ko nang itinabi dahil sa pag-aakala na ang kaligayahan ng iba ay kaligayahan ko na rin. Ngayon, ang unahin ko naman ay ang sarili ko. Nang hapong iyon, habang pababa siya sa elevator, nakasabay niya ang isang bagong kliyente, isang tahimik na lalaking may mapayapang ngiti na nag-alok na pindutin ang floor number para sa kanya. Ang lalaki ay mukhang kagalang-galang,
At walang bahid ng kayabangan na laging nakikita ni Andrea sa mundo ng negosyo. Salamat! Tipid ng ngiti ni Andrea. No problem, miss. Magandang araw para magsimula. 'Di ba? Sagot ng lalaki na may seryoso ngunit mabait na tono. Nagulat si Andrea sa simpleng tanong. Hindi man niya kilala ang lalaki. Pakiramdam niya ay isa itong paalala mula sa tadhana. Ngumiti siya. Hindi ngiting mapait, kundi isang nangiting totoo, nagmumula sa lalim ng kanyang kaluluwa. Oo, magandang araw talaga. At sa pagbukas ng pinto ng elevator sa ground floor, lumabas si Andrea. Hindi na siya lumingon pabalik. Ang huling hakbang palabas sa gusaling iyon ay ang kanyang huling hakbang sa nakaraan. Patungo siya sa labas kung saan naghihintay ang liwanag at ang isang buhay na siya na lamang ang magdidikta. Isang buong taon na ang lumipas mula ng lisanin ni Andrea. Andrea ang lungsod. Sa isang maliit na bayan sa Palawan, malayo sa ingay ng trapiko at taas ng mga gusali sa Makati, nakatayo ang isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at salamin. Ang bahay ay napapaligiran ng mga puno ng mangga at isang hardin ng mga puting rosas na mismong si Andrea ang nagtanim. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa dagat ay banayad na humahaplos sa kanyang muka habang nakaupo siya sa balkonahe, umiinom ng mainit na tsa. Wala na ang makapal na makeup na dati ay ginagamit niyang baluti sa boardroom. Wala na rin ang mga mamahaling suit na nakakasakal. Ngayon, suot lamang niya ay isang simpleng puting bestida at ang kanyang buhok ay hinahayaang sumayaw sa hangin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, nakakahinga siya ng malalim. Sa kanyang kandungan ay isang libro na isinulat niya tungkol sa pag-ahon mula sa pang-aabuso sa emosyon at pananalapi. Ang librong ito ay kasalukuyang nangunguna sa mga listahan ng mga babasahin sa buong bansa. Hindi pera ang habol niya sa pagsusulat nito. Ito ay isang paraan para ibahagi ang kanyang kwento at maging tanglaw sa mga kababaihang nakakulong pa rin sa madilim na anino ng kanilang mga asawa. Mula sa kusina, lumabas si Yaya Rosa. May dalang isang pinggan ng sariwang prutas. Ang matanda ay sumama sa kanya at ito ang tanging pamilya na pinili niyang makasama sa kanyang bagong buhay. Hija, ang ganda ng araw ngayon. May tumawag mula sa foundation. Sabi nila, napakalaki raw ng tulong na naibigay mo mula sa huling donasyon natin. Maraming kababaihan ang nakapagsimula ulit ng negosyo nila. Nakangiting balita ni Yaya Rosa habang inilalapag ang mga prutas sa maliit na lamesang kawayan. Ngumiti si Andrea. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng pera. Iyon naman po talaga ang layunin natin, Yaya, para patunayan sa kanila na hindi katapusan ng mundo kapag nawalan ka ng asawa. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang ibangon ang sarili at tulungan ng iba. Sa kabilang dulo ng bansa, malayo sa mapayapang tanawin ng Palawan, ang buhay ay hindi ganoon kabait sa mga naiwan sa nakaraan. Sa gitna ng siksikan at maingay na palengke sa Divisoria, isang lalaki ang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas. Ang araw ay tumitirik ng walang awa. Sinusunog ang balat ng lalaking dating hindi nakakaranas ng pawis na walang kasamang aircon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay may hawak lamang ng mamahaling panulat at alak, ngayon ay puno ng kalyo at sugat. Ito ay si Marco. Nang ibaba niya ang huling sako, humingi siya ng tubig sa kanyang amo. Ngunit sa halip ay nakatanggap lamang siya ng bulyaw na bilisan ang trabaho dahil marami pang kargamento. Habang pinupunasan niya ang kanyang noo gamit ang isang maruming panyo, napatingin siya sa isang maliit na telebisyon sa gilid ng isang tindahan. Sa screen, nakita niya ang mukha ng isang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Si Andrea, masaya, nakangiti, at mukhang napakalaya, ay ini-interview tungkol sa kanyang bagong libro. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Andrea
ay tila isang punyal na nagpapaalala sa kanyang kawalan ng silbi at katangahan. Pilit niyang inalis ang kanyang tingin sa screen at nagpatuloy sa paglalakad. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa tindi ng kahihiyan na hatid ng kanyang sariling kasakiman. Sa isang mas madilim na bahagi ng Maynila, si Doña Elvira ay nakaupo sa gilid ng isang lumang simbahan, naghihintay ng limos o tirang pagkain mula sa mga nagmamagandang loob. Ang mga dati niyang kaibigan sa alta sosyedad ay matagal na siyang iniwasan, tila isang nakakahawang sakit na ayaw nilang madikitan. Ang pride na dati ay kanyang ipinagmamalaki ngayon ay kasabay na ng alikabok sa kalye. Bumalik ang eksena kay Andrea sa Palawan. Tumayo siya at naglakad patungo sa dalampasigan. Ang bawat paglapat ng kanyang mga paa sa malambot na buhangin ay tila isang pasasalamat sa mundong muling nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang mga alaala ng nakaraan ay naroon pa rin. Hindi makakalimutan, ngunit hindi na nakakasakit. Sila ay mga peklat na nagpapatunay ng kanyang katatagan. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw na nagkukulay ginto at rosas sa kalangitan, naramdaman ni Andrea na ang lahat ng luha, lahat ng sakit, at lahat ng paghihiganti ay naging makabuluhan. Nakita niya ang kanyang sarili hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang matagumpay na mandirigma. Isang simpleng bulaklak ng sampagitan na nalaglag mula sa isang puno ay nahulog sa kanyang balikat. Kinuha niya ito, inamoy ang tamis niyon, at dahan-dahang inihagis sa dagat. Ang bulaklak ay tinangay ng alon, palayo at palaya. Eksakto kung ano siya ngayon. At sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa mga taong nanakit sa kanya, kundi tungkol sa babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili, higit pa sa lahat ng perang maaari niyang kitain. Ang madaling araw sa Palawan ay laging may dalang kakaibang himig ng kapayapaan. Naglalakad si Andrea sa pampang. Ang mga paa ay nakalapat sa malamig na buhangin, habang ang banayad na simoy ng dagat ay humahaplos sa kanyang mukha. Wala nang nag-aapura. Wala nang orasan na nagdidikta ng kanyang halaga. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pintig ng isang pusong naghihilom. Isang katanungan ang madalas ibato sa kanya ng mga taong nakabasa ng kanyang kwento, lalo na ng mga kababaihang humihingi ng payo mula sa kanya. Napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang tiwala? Habang pinagmamasdan niya ang malawak na karagatan, isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oo. Napatawad na niya sina Marco at Doña Elvira, ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik o paglimot sa kanilang ginawa. Ang pagpapatawad para kay Andrea ay ang pagbibitaw sa galit na matagal na naging lason sa kanyang dugo. Pinatawad niya ang mga ito hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa isang pusong malaya at walang dalang bigat mula sa nakaraan. Ang hindi pagpatawad ay pagpayag na patuloy silang manirahan sa kanyang isipan at hindi na niya ibibigay sa kanila ang kapangyarihang yon. Sa wakas, nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Ang katahimikan ng kanyang isip sa bawat paggising ay hindi na mabibili ng kahit anong halaga. Ang bahay niya ay hindi na kasing laki ng mansyon sa Makati, ngunit ito ay puno ng init, respeto at pagmamahal sa sarili. Hindi na niya kailangan ng isang lalaki o isang pamilya na magpapatunay ng kanyang halaga dahil napatunayan na niya sa buong mundo at sa kanyang sarili na buo siya kahit nag-iisa. Sa bawat kababaihang nakikinig, sa bawat asawa na nagtitiis sa dilim, at sa bawat inang ibinibigay ang lahat hanggang sa maubos, isang malinaw na aral ang iniiwan ni Andrea. Ang tunay na yaman ng isang babae ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang pitaka o sa ganda ng apelyidong nakadugtong sa kanyang pangalan. Ito ay nasa kanyang dangal. Huwag mong hayaang maging bilangguan ang utang na loob. Huwag mong sunugin ang iyong sarili
para lamang magbigay ng liwanag sa mga taong sadyang nagbubulag-bulagan sa iyong mga sakripisyo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi binibili, hindi inuutang, at lalong hindi isinusumbat. At kung dumating man ang araw na piliin mong umalis at magsimula muli, tandaan mong hindi ito kahinaan. Ang pagpili sa sariling kapayapaan ay ang pinakamatapang na laban na maaari mong ipanalo. Humarap si Andrea sa pagsikat ng araw. Ang ginintuang liwanag niyon ay tila isang korona na ipinatong sa kanyang ulo ng mismong kalikasan. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa walang hanggang pag-asa. Tapos na ang gabi. At ang umagang ito, at ang lahat ng umagang darating, ay buong-buong pag-aari na niya.